Tayo mga bossing sa prosecution versus yung nangyaring hearing kahapon. Ayan, pakinggan natin yung balita ng TV5. Araw na ng confirmation of charges hearing para sa crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman huling berada na rin ang magkabilang panig. At bago yan, himayin natin ang mga naging argumento ng prosekusyon at depensa. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si News 5 anchor Angela Lagunsad Castro. Angela, ano nang inaasahan natin sa closing statement na magkabilang panig? Yes, Cheryl and Julius, nandito nga tayo muli sa ICC, The Hague, Netherlands para sa ika-4 at huling confirmation of charges ni Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang ang nagaganap ang continuation and completion of the submission on the merits of the case ng depensa sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman. Sa nakalipas sa tatlong confirmation of charges hearing para sa crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, patindihan ng argumento ang prosekusyon at depensa. Alam mo nung nag-present si Kaufman nung kahapon, yung third day, grabe, kinawawa niya itong mga ito. Itong huwes na ito, itong judge na to na amoy yung kilikili niya, amoy sibuyas. Yan judge na yan, na Frances, hindi niya na alam kung anong gagawin niya eh. Again sabi ko nga sa inyo, napakaganda, napakalakas ng argumento ni Kaufman. Na pero nakadepende yan dito sa mga ulol na ito. Considering, ito siset ko na expectations ninyo. Considering na sabi ng mga Marines na yung ICC investigation dito sa Pilipinas, binayaran galing ng pera ng taong bayan. Ibig sabihin, mga magnanakaw, sila Saldico, sila Romualdez siguro, o sila Bongbong Marcos siguro, mga bossing. Considering na yung pondo nung nag-imbestiga dito ay pera pa natin yung ginamit, alam na natin na meron pang ibang perang mga napunta siguro dito sa mga ito. Para ipagpatuloy, para tinan mo naman, hindi ba, lahat ng mga argumento ng depensa pagdating sa interim release, pagdating sa yung kanyang health, lahat yun. Lahat yun, hindi nila pinakinggan. So, ano ang chances natin na pakikinggan ito na hindi mako-confirm yung kaso ni Pangulong Duterte? Wala. Wala. And ako nga sa akin, lahat ng ginawa na ito ni Kaufman, best effort niya yan, talagang alam din niya sa sarili niya na mahirap kalaban kapag sabi nga nila, pag nagbabasketball ka, di ba? May kalaban ka ng 5, kalaban mo pa yung referee. Ganun ito. Ganun itong ICC hearing na ito. Bagamat napakagaling ni Nicholas Kaufman, I'm not setting I'm not giving you false hopes na, nako, I'm sure, mag-rule itong mga na ito. Itong mga ICC na ito na palabasin si Pangulong Duterte o i-dismiss na itong kaso. Ito malabo. Malabo. Hindi pwede. Bakit? Pinaghirap. Yan na lang yung kaso na dinidinig nila, i-dismiss pa nila. Tapos di umanong corrupt itong mga ito. Kung corrupt itong mga ito at napakarami ng pera, trilyon-trilyon yung ninakaw dito, malamang sa malamang may mga busog-lusog ng mga hudas na yan. Di ba sinabi nga ng Amerika mismo na corrupt itong ICC at sinabi nga, di ba, kaya nga sinanction ito ni Donald Trump Kaya nga pinaaresto na rin ng Russia yung mga huwes dito so itong na ito, wala na ito. Sabi ko nga sa inyo, itong gagawin ng ICC dito na pangdidikdik kay Pangulong Duterte, feeling nila, si Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, mapapasakitan nila, hindi papayag si Pangulong Duterte na babuyin siya ng mga yan. Di bali nang makulong siya, sabi nga niya, tanggap ko na, makulong na ako dito, okay lang. Patahimikin nyo na ako, putang ina ninyo, kung gusto nyo mag-hearing kayo dyan, hanggang gusto nyo. Wala akong pakialam, di ako atin dyan, nandiyan yung abogado ko. Oo, yung abogado ko sasagot lahat para sa akin. O, di ba? So ngayon, hindi ko sinasabi na ma-acquit na or ma-dismiss ito. Kasi wala itong mga to. Bayad yung mga yan. Kurakot yung mga hayop na yan. So parang nakipag-basketball parang nakipag-boxing si Kaufman dyan nang nakatali yung kamay niya. Pero kaya nga sabi ko nga, even though na naiisip na natin yan, even though na si Kaufman alam niya na ganun, hindi siya humihinto na ipakita talaga, ipapahiya niya talaga itong ICC. Kasi lahat ng argumento niya, pasok lahat nung ipinakita netong mga prosecution na mga ebidensya nila, binlangka niya lahat binalibag niya lahat Mantakin mo, sabi nila lunsad daw si Pangulong Duterte ng war on drugs sa mga mahihirap at pinapatay daw niya yung mga mahihirap sa Pilipinas. Gago. 70% ng mga Pilipino mahihirap. Nung pinakita ni Kaufman yung graph, 3% lang Yung populasyon nung namatay versus hindi population yun population to ng namatay at saka nung sumurrender. May sumurrender hindi naman nangamatay So paano yun? Ang dami pa naman buhay. Ilan lang yung namatay? Ibig sabihin kung may namatay na, sabihin na natin 30,000 lang yung mahirap. Kasi sabi ninyo, inilunsad niya yung krimen sa mga mahihirap so kung lahat ng yun namatay mahirap, yun lang ba yung mahirap? Mahirap din naman ako, ba't buhay pa ako? Gago pala kayo talaga Sige, diretso pa natin to. Natin ang kani-kanilang mga birada. Ang prosekusyon ginamit ang mismong mga pahayag ni Duterte. Pagka bumunot, patayin mo.
Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Para matapos na. Alam mo, look, tinan mo, nagtawanan. Because these soldiers, nag-aral man yan mga yan. Naman nila yung batas. Hindi naman mga mga robot yan. Hindi naman yan katulad ng mga robot nung China na pag sinabi o pinrogram, gagawin nila. Hindi yun ganun. Kaya nga makikita mo, yung mga sundalo, ulitin natin yung yung video. Tatanga-tanga tong prosecution eh. Sige, pasok. Para matapos na. Anong sabi? Anong itsura ng mga sinasabihan niya? Tumatawa sila. Kasi alam nila, kilala nila si Pangulong Duterte. Pag nagsalita si Pangulong Duterte, kunin mo lang yung seryoso siya. Kapag ikaw Bisaya ka, naiintindihan mo, may lolo ka man din. Pag sinabi ng lolo mo na siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo, dahil ang mga lolo natin mayayabang yan eh. Yung lolo ko nga, sabi niya, ang dami daw niyang napatay na hapon, 1,000. 1,000 daw yung napatay niya na hapon. Yung lolo ko na yun, hindi sundalo ah. Pero maniniwala ka na lang kunyari, pero alam mo sa sarili mo na charot yun. Diyos ko naman, yung mga Bisaya, alam nila kung kailan, at saka lalong-lalo na dito sa Davao, alam nila kung kailan nagbibiro si Pangulong Duterte at hindi. At tayo din ng mga Pilipino, naka-adapt na tayo sa klase ng mga speeches niya. Kasi si Pangulong Duterte hindi naman nagbabasa ng speech yan katulad. Kaya nga sabi niya, unstatesmanlike. Kasi hindi siya talaga statesmanlike. So pag nagano siya, nag-speech siya, hindi siya basta lang nagdi-deliver ng speech sa hangin katulad ni Bongbong. Kaya nga sabi niya, Kaufman nagdi-deliver ng speech sa hangin. Kahit wala naman nakikinig sa kanya, wala naman nakakaintindi ng sinasabi niya dahil kahit siya rin, hindi niya naintindihan dahil tanga siya. Salita pa rin siya ng salita. Pag tinanong mo yung mga tao anong sinabi ni Bongbong, wala silang maalala. Pero ito si Pangulong Duterte, ganito ang style niya eh. Kukunin niya yung attention mo by what? Magpapatawa siya. Gagamit siya ng mga reference na makaka-relate ka. Gagamit siya ng reference ang tungkol sa pambababae. Lahat ng mga to, may mga babae yan. So para makuha niya yung attention nitong mga ito, and then sasabihin niya kalaunan na, okay, kidding aside, ito gagawin natin. Andun na sila nagiging seryoso. Alam ng mga yan. Kayo lang ang gullible. Diyos mio, itong mga taga-ICC na ito. Isa mawala pa bro. Ako na ang bahala sa inyo. Itaga ninyo ito sa puso ninyo. Yun diyan na siya magsasalita ng tama, itaga ninyo ito sa puso. Pagka gumanyan na siya, yan na yun. For as long as I am the president, nobody but nobody, no military man or policeman will go to prison because they perform their duties well. Buwelta dyan ang defense. Diba? Ang sabi niya, walang pulis sundalo ang mapupunta sa kulungan nang nagpe-perform sila ng kanilang duty. Anong ibig sabihin yun? So kung ibabaliktarin mo yun, yung mga makukulong na mga otoridad na nakulong sila dahil umabuso sila, dali sa kanya. Kasi ang sabi niya, no policeman or military will go to prison nang ginagampanan nila yung kanilang mga tungkulin. Doon siya seryoso. Pero yung unang sinabi niya, hindi siya seryoso doon. Kaya nga sila nagtawanan eh. Nung sinabi ba ni Pangulong Duterte yun, nagtawanan ba sila? Itong pangalawang sinabi niya. Hindi, because these soldiers, these policemen, they know when to listen. Or they know when PRRD is telling you or is serious and giving you instructions. Hindi naman, wala namang inisyu na batas si Pangulong Duterte. Pinirmahan niya na patayin mo. Lahat naman yun, speeches lang. Okay sana. Pwede sana yun. Kung halimbawa, gumawa siya ng memorandum, Executive Order 01, patayin lahat ng adik. Bumunot o hindi, patayin. Documented yan. Pirmado. Yun. Ano yun? Order yun. Pero kapag sinasabi lang sa speech, hindi order yun. Hindi order yun. Part yun ng speech niya, and ikaw bilang isang tao, bilang isang matalino, ipipik mo kung alin yung patawa doon sa seryoso. Kaya ganyan sinasabi nila, parang ang pinapalabas nitong mga prosecutor o prosecution, bobo yung mga pulis sa Pilipinas. Tanga yung mga nakikinig sa kanya na lahat ng sabihin ni Digong susundin nila. So kung sinabi ni Digong uminom sila ng lason, magsisiinuman ng lason lahat yan. Matatalino man yung mga yan, nag-aral man yung mga yan. Alam ni Digong yung kapasidad ng utak ng mga yan. Kaya alam ni Duterte kung kailan siya magseseryoso, alam ni Duterte kung kailan siya magbibiro. Team ni Digong na si Attorney Nicholas Kaufman, out of context ang prosekusyon. Hindi rin daw napatunayan na konektado ang mga talumpati ng dating Pangulo sa mga nangyaring pagpatay. Yes, hindi talaga. I will state it for the record. In fact, I will state it a number of times. There is no smoking gun in this case. Pinagtalunan din kung ano ang kahulugan. Hindi konektado yung speech kasi walang order. Meron tokhang. Yung tokhang na yun, batas talaga or executive order talaga yun.
At legal yun, permado yun. And merong implementing rules and regulations yun na sinusunod sila. Tokhang, you katok, and then you plead sa sa kakatukin mo to stop. Kung criminal ka, please stop. Warning ang ibibigay sa'yo. Ngayon, if meron ng stern warning sa'yo, ginawa mo pa din, di ibig sabihin, hindi mo ino-honor yung authority nung nakiusap sa'yo. So ano nang susunod na mangyayari sa'yo? O kung hindi ka nakikinig, o siyempre, pag pununtahan ka ulit niyan, hindi ka ulit makikinig, anong gagawin sa'yo niyan? Siyempre, arestuhin ka niyan. Kasi nga, hindi ka pa rin tumitigil sa mga ginagawa mo O, tas siyempre, ikaw ayaw mo magpa-aresto, di magkakagulo kayo ngayon. Doon na ngayon, nagkakaroon ng problema. Oo, kapag initially, ito maganda ron. Initially, kakatukin ka 1, 2, 3 beses and then kung hindi ka pa rin nagtino, batas na talaga ang uusig sa'yo. Binigyan ka na ng Ngayon, ito pa yung isa, yung neutralization at saka ang ibig sabihin daw ng neutralization. Ang ibig sabihin ng neutralization sa mga prosecutor, kill order. Wala nakalagay doon. Neutralize/kill. Walang ganun. When you say neutralize, tangina, di ba? I-level mo, neutralize mo nga. Halimbawa, neutralize the situation. Pag sinabi mo gano'n, papatayin mo yung situation? Hindi. Halimbawa, may gulo dyan. O neutralize the situation there. Ang gagawin mo, pipigilan mo yung gulo. Inu-neutralize mo. Yun ang ibig sabihin nun. Kung halimbawa, magalaw yung barko, neutralize mo yung barko. Kailangan maging steady ulit siya. Hindi ibig sabihin nun patay. Kahit tingnan nyo sa dictionary kung anong ibig sabihin ng neutralization. Oo, at mas malapit na yung neutralization, ibig sabihin, isabdo mo, o kaya pigilan mo, arestuhin mo. Hindi ibig sabihin, neutralize him, tapos babarilin mo na. Tangina niyan, kabubuhan yun. O, neutralization nga neutral. Di ba sa kotse? O, pag nilagay mo sa neutral, hindi under yung kotse. Lang siya, naka-stationary lang siya. Tangina to mga puti na, marunong na mga Inglesero na, hindi pa nakakaintindi ng English ng neutralization na ginamit sa memorandum para sa pagpapatupad ng Oplan Double Barrel kontra Doga. And Your Honours will note the use of this word neutralization. And the witness stated as follows, quote, "They used the word neutralize to emphasize the kill order of President Duterte." Tokhang means knock and plead. Di ba? Sabi daw nila, pati daw yung ibig sabihin ng tokhang, mamaya paparinig ko sa inyo yung ni Claire Castro. Yung paliwanag niya rito. And that, it is a totally legitimate police strategy to infer that Tokhang was a criminal modus operandi are completely taken out of context. Isa rin sa ipinunto ng prosekusyon ang tinatawag na PRRD dead list o yung listahan ng mga target sa Jaguar na hawak mismo ng dating Pangulo. Patunay raw ito ng sistematiko ang mga patayan na pinalalabas lang na nanlaban umano. This list was used by the police in their operations. And if you are in the list, you will be the subject for police operations. And Kita mo yung ebidensya nila? Hearsay. Hearsay. Ayan yung mga nila, testigo nila. Mamaya papakita ko sa inyo isang testigo nila. time, the people on the list are killed. So basically, the PRRD list is a dead list. Ayun na nga, meron kayong dead list na pirmado ni Pangulong Duterte na nakita nyo na galing sa kanya, binigay niya gano'n, na ito yung natin dead list. May gano'n? Wala. Yung PIDEA, meron silang narco list. Yung PIDEA, doon kumukuha, tsaka sa mga barangay, yung otoridad, yung PIDEA, kukuha yan sa barangay. O barangay, sino ba mga adik sa inyo? O ito, yung mga listahan namin ng adik, mga makukulit talaga yan. O anong gagawin? Kasama yung barangay, kasama yung media, kakatok yan. Tok, tok, tok. Hello po, ikaw ba si ganito? O, adik ka daw. Sabi ng chairman nyo, adik ka daw. O, wag ka nang pumalag. Nandito kami para sabihan ka na, totoo man o hindi, tumino ka. Tumino ka. Pag nagtino ka, hindi ibig sabihin nito, huliin ka na namin. Magtino ka. Kung sinasabi mo na hindi ka adik, di good, magtino ka. Kasi kapag bumalik kami rito, tinanong namin ulit yung barangay at sinabi ng barangay, hindi ka pa rin humihinto, pupuntahan ka namin ulit. Ganun yung tokhang. Galing mismo yung listahan na yan doon sa mga barangay chairman. Lahat ng mga loko-loko sa barangay nila, nililista nila dyan, and then kinakausap nila isa-isa para magsipagtino. Kasi nga, kung hindi kayo titino, mandato ng pamahalaan yan na talagang peace and order yung natin, yung priority natin. Kung hindi kayo magtitino, ibig sabihin, kalaban kayo. O kaya maraming nagtino, ang daming sumuko. Lahat ng mga tinokhang, 3% lang yung mga namatay. Karamihan doon, 97% sumuko. Sumuko, napuno nga yung mga kulungan nun .
Di ba? Alam natin yung istorya na yon. Kaya nga, wala dito yung kaso eh. Kaya nga, they are trying na yung istorya nila na hindi kumagat sa mga Pilipino, dinala nila sa mga tangang banyaga, baka sakaling pakinggan sila. Nilagyan pa nila ng pera, o talagang pakikinggan sila. So, patas ba yung laban dito? Hindi. Bakit? Kaya nga, hindi dito nilagay yung kaso, kaya nga doon eh. Kasi gusto nila talaga, mabulok na si Pangulong Duterte doon. Malulungkot ba tayo doon? Oo, pero hihinto ang buhay natin? Hindi. Magagalit tayo at yung sobrang galit natin, sisingilin natin yung mga nandirito sa Pilipinas, period. Ang depensa, kahit pa may listahan, hindi ibig sabihin yan ay si Duterte na ang nagpapatay. So, assuming that neutralized actually means killed, which it does not, then there is no virtual certainty attributable to Rodrigo Duterte that death would ensue from this kill list. Rather, a 5% chance. Tinibag din ni Kaufman ang akusasyon ng prosekusyon tungkol sa criminal common plan. Sabi ng prosecution, dinala ni Duterte ang mga tauhan niya sa Davao City para ipatupad ang mga umano'y patayan sa national level. Diyan na nga pumasok ang naging kaugnayan ni Digong sa mga tinatawag na co-perpetrators o mga kasabwat sa drug war. One of the first things Ayan, no, katulad yan, kabobohan din nito eh. O, sabi niya, yung mga kasama niya dito, dinala niya para sa Davao model. Gago. Natural, ikaw ang presidente ng Pilipinas. O, yun ang hindi nila ina-highlight eh, that he was voted by most of the Filipinos na ang pangako niya, magiging madugo. Magiging madugo yung laban ko kontra illegal na droga at corruption sa Pilipinas. Kaya sigurado ba kayo na iboboto nyo ko? 16 million boto niya. Ngayon, ang argumento ng mga putang inang mga Pilipinong tanga-tanga ng mga prosecutor dyan, yung nag-represent na na-brainwash daw ni Duterte yung mga tao para maging mga katulad niya. Naging mga minions daw niya. Ang ina niyan. Yun ngayon yung pinaiikot nila. Gago. Tang ina niyan. Sabi ko nga sa inyo, wala na talagang kung matinulang mag-isip yung mga huwes. Puta, unang araw pa lang, ine-kiss ko na yan eh. Sara na to, tangina mga siraulo yan. Mantaki mo, nagka-epilepsy yung mga biktima. Kasalanan ni Duterte. Tapos yung mga tao daw sa Pilipinas, hinipnotize si Duterte para mahalin siya. Tangina, kulto naman ngayon si Duterte, may kapangyarihan siya mag-hypnotize. Isa bawat Pilipino, pinakitaan niya ng pendulum na ganun. Yung ginagano niya yung kwintas, sumunod ka sa akin, sumunod ka sa akin. Gago, baka nagkakulani sa kilikili yan si Duterte, kakaganon. Kung lahat ng Pilipino, 16 million yan. Tangina niyan. Tapos ito, dinala daw dyan, yung istorya nila, itong mga to. Kung di ba naman kayo mga gago, yung mga yan, yung mga pulis, hindi naman tambay lang. Halimbawa, ako si Duterte, pupunta ako sa Malacanang, mag-isa lang ako. Ikaw, tambay ka, taga Davao ka, gagawin kitang PNP chief. Hindi naman. Mga tanga. Lahat naman yung mga pangalan yung mga pulis na nandiyan dyan. Yan, yung mga pulis na nandiyan dyan. Puros naman mga mga legit na mga PNP naman yan. Nasa nasa listahan yan yung kumbaga pila, di ba? Ito PNP chief, may number 2. O siya, so pag nawala na yung isa, siya naman susunod. Yung number 3, pag nawala isa, siya naman susunod. May ganun yun. Puros man mga pulis yan. Buti sana kung tambay yan, dinamitan ng pulis, ginawang general. Doon maniniwala ka na dinalan niya talaga itong mga tao niya. Halimbawa, yung sino ba yung nagsasabi na siya daw ay siya daw ay tawag dito hitman ni Duterte. Yung Matubato, halimbawa, si Matubato dinala niya sa Maynila, ginawa niyang general. Ayun, sisihin mo siya, pero si Cascolan, Albayalde, Danao, De La Rosa, puta, lahat man yan, puros mga PMAer na mga pulis. Lahat man yan, nandoon sa, nasa mga general man lahat ng yan, nakapila man sila sa pagiging hepe. So, nung natapos si Bato De La Rosa, ang sumunod, si Albayalde, tapos sumunod si Cascolan, tapos sumunod si Danao. Tanginan yan. So, malas ko, ibig sabihin, ako ang malas ko kung general ako nung panahon na yun, tapos biglang naging PNP chief ako, damay na ako dito. Gago rin kayo eh. Diba? O katulad yan si Bongo. Anong kasalanan ni Bongo sa war on drugs? Puta, ang ginagawa ni Bongo, taga-timpla ng kami ni Duterte. Pag minuto si Duterte, bigyan mo ng pera yung mga nasunugat. Yun lang ang ginagawa ni Bongo. Hindi naman nagbibigay si Bongo ng order sa mga pulis na ito dahil hindi naman yun ang trabaho niya. Hindi naman siya nagbibigay ng order sa mga pulis na ito na pumatay kayo. Ganito gawin natin ha, ganito gawin. Wala naman siyang ganun. Pag cabinet meeting, nandoon lang yan, may hawak lang yan na papel. O yung mga babasahin ni Duterte, bibigay lang niya. Yan ang trabaho ni Bongo. Paano siya nadamay dyan? O ito si Vitaliano Aguirre, natural, Department of Justice Secretary siya. Buti sana kung di abogado yan. Di ba? Yung credentials naman niya. Pwede naman siyang maging Department of Justice, and being the Department of Justice, meron naman siyang mga napakulong na mga pulis na umano. Kaya nga, di ba, si Kian de los Santos, yung mga magulang niya, lumapit pa kay Pangulong Duterte yun eh, dahil humingi sila ng tulong. O yung Supreme Court, nag-rule na yung mga pulis, habang buhay na silang makukulong. O paano nyo sasabihin na si Kian de la Rosa hindi naging maayos yung kaso niya? Nakulong pang habang buhay yung mga pulis na narantado sa kanya. Ang ina nyo. Mga bobo. O, sige, diretso. that Mr. Duterte did with his new presidential powers was to appoint his co-perpetrators from Davao
to national positions in government and Besides, halimbawa, bakit si Bato ang hinair mo? Tanga ka pala Police chief ko yan sa Davao. Ang ganda ng Davao So, siya yung kukunin ko talaga. Si Bongbong, ganun din man. Yung mga kaibigan din niya ng mga general, katulad niya si Torre, di ba? Ginawa nga niyang general yan. Ilang koronel, general, ginawa nga niyang, PNP chief yan. Sino pa? Di ba lahat ng pinipili ni Bongbong, puro mga Ilocano? So ibig sabihin, ganun talaga ang style. Even si Donald Trump, maglalagay ba ako ng PNP chief ko o ng pulis ko na hepe ng pulis ko nang hindi ko pinagkakatiwalaan? Gago. Tangina, natural, mga tao niya yan Mga tao niya yan, pero mga pulis yan. Buti sana kung mga tao yan na mga bodyguard lang niya. Hindi naman, mga pulis yan. Legit naman yung mga appointments nila. Anak ng tokwa talaga tong ICC na ito. law enforcement, which were key to the common plan. Mr. Duterte made an essential contribution to the crimes within the framework of the common plan. Si Digong daw ang bumuo ng Davao Death Squad. Siya rin ang nag-utos sa mga violent acts at siya rin Dito lang sa Davao Death Squad, mahirapan na sila magpatunay Bakit? Meron lang silang testimonya ng ilang mga testigong mga tanga. Pero ultimong si Leila de Lima, sa tagal-tagal niyang iniimbestigahan niyan, ilang Commission on Human Rights na ang nag-imbestiga sa Davao, walang Davao Death Squad na naisampa or napatunayan itong sila de Lima, grupo ng CHR. Papaanong itong ICC na ito, magkakaroon sila ng pruweba na may Davao Death Squad talaga. Magkakaroon lang kayo ng pruweba na may Davao Death Squad, alam nyo, pagka meron kayong mga testigo na nagpanggap na miyembro sila ng Davao Death Squad. Mamaya may papakita ko sa inyong isang magaling na miyembro daw ng Davao Death Squad. ang nag-provide ng mga armas. At higit sa lahat, si Duterte ang nagtalaga ng mga tauhan niya sa iba't ibang posisyon. Ang argumentong yan, sinubukang tibagin ng depensa. Dapat daw makapagpakita ang prosekusyon ng patunay na ang mga krimen ay hindi mangyayari nang wala si Duterte. It does not mean that those who formulated the anti-drugs policy were acting under a similar caprice when they devised. Sabi ko, kapag kasinundan natin yung logic dito, na si Duterte ang pumirma ng drug war whatever, yung rules or something. Yung tokhang na yan, it was approved by Duterte. So ibig sabihin, siya yan. O kung gano'n naman pala, dapat si Bongbong Marcos ipinakukulong na rin natin. Bakit? O hindi ba siya ang pumirma ng pinakamaanumalyang budget sa buong mundo? O kung dito, yung by mere speeches and yung mga operations, dahil siya presidente, isisisi mo sa kanya, gawin natin kay Bongbong. Ang daming ninakaw sa Pilipinas, ang dami pang ebidensya. Pinsan niya yung Speaker of the House, anak niya, ang dami ring balita na kawatan. Hindi ba dapat pinapanagot natin siya kung susundan natin yung logic ng prosecution dito? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga dilawan tsaka mga komunista, kain suka Kasi yung ganitong klase ng command responsibility, sa kanila, okay sa kanila pag mga Duterte. Pero pag command responsibility, tas si Bongbong yung tatamaan, puchang ina, wala. Si Duterte pa rin may kasalanan. The nomenclature for these two particular police operations. Pack up and go home because Mr. Duterte is simply not guilty. Dagdag pa ni Kaufman, hindi maituturing na widespread ang siyam na insidente ng pagpatay sa Davao City na inilabas ng prosekusyon. Pati ang nakitang mass grave noon sa lungsod ay hindi napatunayan na EJK victims. Baka nga raw mga biktima ito ng World War II. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na makausap si Kaufman. Matapos siyang maglatag ng depensa sa ICC, nakausap daw niya si dating Pangulong Duterte at nag-report sa tinatakbo ng pagdinig. Sabi ni Kaufman, nang tanungin siya kung kumusta si Digong, in good spirits. He has not been monitoring the hearing because, as you know, Ayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap